Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng The Baptist Church CSI. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay nagsama-sama upang muli ay meron na namang matutunan ngayong umaga pong ito, and I do believe that this program ay patuloy po na nagiging blessing po sa bawat isa. Kaya again, kung meron kayong mga katanungan mamaya, ay ilagay nyo lang dyan sa ating comment section box. Again, good morning po. Good morning po sa ating mahal na pastor, sa ating Pastor Hill Laurena, and also po sa mga mission churches and mission pastors po natin na nandyan. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Alright? At hindi ko na papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Ayan, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tuloy-tuloy pa rin ang aking pagsishare ng salita ng Diyos sa Amen. mga drivers. At kasi ang maganda, normal na yun normal. But the thing yung parang umiiyak pa sila. Ay, yun ang maganda. Sobrang pasasalamat dahil yun nga, sabi ko lagi, minsan hindi natin alam ang mga dinadaanan. Yes. Pinagdadaanan. Yun. Pagka nakarinig na sila ng salita ng Diyos, gumagaan. May pagbabago sa kanilang mga At yun ang pinasasalamatan ko sa Panginoon dahil yung magamit ka na makapagbigay ng sa isang kaluluwa. Amen. Malaking na yon, malaking pagpapala na yon. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil halos araw-araw ay kailangan sumakay ako ng Grab. Yun. At sabi ko nga sa Panginoon, basta araw-araw din bibigyan mo ako ng pamasahe. Anyway. Hindi naman nabigo ang Panginoon. Hindi ka naman nabigo, di ba? Ay, hindi. Yun talaga. Ibig sabihin talagang ang Panginoon ay lagi nagpo-provide. Oo. Amen. Saka, bago matulog, pagkagising, your provision, Lord. Yun Oo. talaga. Kaya salamat po sa Panginoon. Ano? Oo, sana kayo rin, ganon. Oo. Apply lang din. Application lang ang kailangan natin. Kasi alam naman natin lahat yan. Pero pag hindi natin ina-apply, bokya tayo. Bokya na naman. Oo. Anyway, maraming salamat. At hindi naman week starter Week ngayon. starter tayo ngayon, Oo, Doc. kaya Week pala- starter tayo. Kaya pala masaya na naman ang lola. Oo. Anyway, maraming salamat. Ay! Ano ba yan? Katakot-takot na happy birthday yan. Oo. Kaya simulan muna natin batiin lahat po na may mga birthday ngayong July po na ito. At Pangulo ng Alumni Association ng Philippine School of Scripture. Ayan. Sino ba yan? El Presidente. Walang iba kundi si Sir John Mark Hill Laurena. Ay, wow. Ayan. Siya pala si John Mark. Anyway. Yeah, si John Mark Hill Laurena. Happy birthday, Sir Maki. Sana mabusog mo kami. Kailan? Mamaya. Anyway. Parang naalala ko na naman ang wag natin ikukwensang Holy Spirit. Yes. So, kailangan na naman natin ng inasal Yes. barbecue. Oo, totoo yan. Totoo yan. Anyway. Kaya happy whatever. birthday po sa lahat ng ayan. mga... Ma'am Grace din pala. Ma'am Grace, opo, happy birthday po, Ma'am Parang may bumati kay Gracial kanina. Si Gracial din ba? Hindi, iba. Si Ma'am Grace, kasi tinag si Gracial eh. Ma'am Grace, baka nagkamali ng tag. Oo. Okay. Ha? Ma'am Marie Chris Marciano, pambira, happy birthday po. Ayan. Gremsan. Gremsan, Agpoon. Agpoon. Ang daming July, no? Yung anak mo. Oh, tawag nito, Cassidy. Belated happy birthday kahapon. Ayan. Sir Rumir. Rumir, kailan ang birthday mo, Rumir? Tapos sa July
Mayo. Wala. Oo, sinelebrate natin yun. Oo eh. nga pala, oo nga pala. Oo. Kaya sa lahat po ng mga birthday celebrants po ng July, happy birthday si Sir Ponching. Malapit-lapit na rin po Sir Ponching. November 1? Akalain mo po? November 1. 1, okay. Oo. Akalain mo may birthday pala tong taong ito. Oo. Oo. At si Sir Randy. Sir Randy Dingding. Opo, happy birthday po. Si Jan Milayko. Si Jan. Hindi pa, wala pa. Hindi pa yan. November 1 din yan. At sino pa ba? Yung si Ma'am Christy. Sa aking asawa. Happy birthday din. Belated. Oo. Pastor Rick Belmonte. Oo. Ayan. Grabe, ang dami mo birthday ngayon. Wala man tayo natikman, no? Ma'am Larma. In nasaan ka heaven. man ngayon? Oo, sabi nila in heaven. Yan. Happy birthday. Sabi in ni Sir Abraham dito, happy birthday, sir. I love you. Hindi talaga. Happy birthday. Sino yung birthday na yun? Ikaw? Hindi, si Sir Maki. Oo. Ayan, hepe daw nila. Yung hepe daw nila doon, ma'am. Kasi di ba, paano to, Paranaque enforcer to eh. Yan, yung hepe daw nila, si Sir Maurilio. Happy birthday. Happy birthday, sir. Happy birthday, Sir Maurilio, ha? Oo. At enjoy your day at panatilihin niyo pong maganda ang daloy ng trapiko dyan sa Paranaque. Si Sir Abraham na po ang bahala. Yon, oo. Sir Abraham, at gawin mo ang iyong duty dyan habang ikaw ay nagjo-duty. Habang nagjo-duty yan, ma'am, nakikinig yan at sumusubaybay po sa atin yan. Napakabait palang bata niyan. Oo, habang nagtatrapiko Iba yan. ba yun, James? James. Parang meron ako nababasang James Keep it. De Ayo. Keep it. Ha? James Kipid? Hindi, De Ayon eh. Opo, iba po siguro yun, iba po. Hindi kaya nga, anak niya ba yun si James? James plus, ganun. Anyway, Ma'am Helen Kapundan, hello po, happy viewing, and also kay Ma'am Belia Quiñones. Magandang umaga po sa inyo. Sino ba? Wala na ba tayo nakalimutan nag-celebrate ng birthday ngayon? Ayan. At again, sa mga birthday celebrants, enjoy your day at naway gamitin pa kayo ng Panginoon sa gawain po niya, and also ay maging blessing po sa nakararami. Yan. Pag kayo po ay nag-birthday, dapat ay talagang ma-realize nyo yung faithfulness ng Diyos. Akala nyo naging faithful siya for the past year ng inyo pong buhay, at ngayon na naman ay pinagkalooban na naman kayo ng isang taon para uli ay magamit sa Panginoon. Amen. pag dumarating ang birthday ko, abot-abot ang pasasalamat. Oo naman, ko Dok. Pangilan mo na yan? 72. Itong darating, Dok? 73. 73 na? Wow, grabe. Sana maabot ko talaga ito, mga kapatid. Kaya lang po, may sumasakit na po. Sabi ko nga kay Doc Julie, natural yan talaga. Darating yan. Kasi Yung iba nga, hindi pa wala pang 72. Pag umakit ng hagdan, masakit na tuhod eh. Oh. Kasi, Ikaw pa kayang 72. bakit naman kasi nakatayo ka lang, bigla na lang tumitiklop yun. Ay, ganun talaga. Bakit Dumarating siya talaga ganun? sa buhay natin yan. Ano kaya oo. mainom na More on calcium. Mag-Luna rest kaya ako. Yan, oh. Lalo kang papatulugin nun. Recovery na. Speaking of Luna Rest, Doc Julie, ito na po ang mga nanalo at pakiklaim na lang po sa akin ang mga turbo ninyo sa ilong. Okay? Alright. Huwag po sasamaan loob nyo kung hindi ko kayo Bibigyan. nabibigyan. Nasa akin po, nasa akin. Punta po kayo sa clinic. Hanapin niyo po ko. Yun nga lang, di tayo magkita. O, kita mo. Marami Di tayo magkita. Marami pong church member ang lumalapit sa akin, ma'am, nanalo po ako. Ayan, yan. Lapit po kayo rin sa akin. ang Sir Conrad kasi Alright. nasa kanya po. Ito na po mga listahan ng mga nanalo. At congratulations ulit kay Sir Romir. Ayan, nakuha mo na Sir Romir, tama? Yun na naman, naghahanap naman tayo. Nakuha mo na yung turbo? Sa ilong? Inhaler? Kailan na naman kayo dyan? Pinakuha nyo sa akin. Dalawa pa nga daw. Okay. Kay Ma'am Linda Quiñones, kay Sir John Kilayco. Ito, Sir John Kilayco, nakailan na to sa akin eh. Ayan. Ayan o. Pati nga, gamit mo na ba, Sir John? Gamit mo? Bigay ni Ma'am Sheila. Hindi, Ma'am Linda, parang may nakuha na siya eh. Apo, hindi, mga ano lang. Ito pa rin yung mga nanalo, ma'am. Pero, Okay. opo, ina-announce ko lang po. Kung nakuha nyo na, ay okay na po yun. Okay? Sinabi niya, ma'am, na ano ko na nakuha. Ma'am Normie Barugis, ayan, congratulations. Ma'am Edna
Tadeo, kayo po ay nanalo. Ma'am Gemma Krampatanta, nanalo po kayo. And also kay Ma'am Yoli Suay. Ayan, congratulations po. Kay Ma'am Princess Laginday, nakuha niyo na po. And also kay Ma'am Raquel Taha. Ayan, congratulations po sa inyo. Kay Ma'am Melody. Ma'am Melody, nakuha mo na, Ma'am? Hindi ba nakuha? Okay. Ayan. Kay Ma'am Melody Alarba. Kay Ma'am Beng Dingding. Ayan, congratulations. Ma'am Charmaine Bautista at kay Ma'am Mary Gonzaga. Teka muna, para ito si Belia Quiñones, taga PSA. Taga? PSA. Kasi alam niya ang Alam birthday niyo ni mga- Ponching. Ayan. Alam niya ang birthday ni John Sir Hill. Oo, Sir Jao pa pala. Oo, Sir Jao, happy birthday. At yan po ay sa 24 pala, sorry. 24. Ayan, magkasunod kasi sila ni Simeon. Okay. Opo, ayan. Happy birthday, Sir John Hill Laurena. Ayan. Sugurin kaya natin doon. Oo. Kaya salamat po sa Panginoon at madadagdagan na naman ang mga taon na ninyo pala. Baka gusto ninyo. ni John Hill na doon natin ganapin ang IP. IP. Oo. Pwede din. Pwede din. Oo. At again sa lahat naman sir nagse-celebrate ng birthday dyan, happy birthday. And also sa lahat po ng mga nanalo, please claim. Kung hindi nyo pa nakiklaim, ay punta lang po kayo sa clinic. Alright, katukin nyo po ko dyan. Or kung wala naman po ako, binibilin ko naman po yan kay Ma'am Christy. Yan. Kung wala naman po ako, baka kasi pag tinanong ninyo, andyan po yung Sir Connor, tapos sabi ni Ma'am Christy, wala. O, pwede nyo po i-claim yun. Binibilin ko naman po yan pag ako po yung umaalis na. Okay? Alright, sabi po ni dito, Lunares lang po. Turbo, wala pa daw. Wed ko daw kukunin, sabi ni Ma'am Linda. Yung Lunares ang nakuha niya na po. Okay. Opo, ayan. Thank you po sa turbo. Ang sarap sa pag-inhale. Suwabe talaga po. Yun. Again, yung turbo po natin. turbo. Instead na yan, nagpe-face mask kayo before, etong turbo na to. Opo. Talaga ba turbo pangalan? hindi po turbo. Inhaler na lang po. Ito kasi Doc Sheila, kung ano pinagsasabi pagdating sa ano eh. Inhaler po yan, no? At yan po ay isang antiviral. Oo. So hindi lang siya yung parang mentholated na nakaugalian po natin, na sinisinghot-singhot po natin at ginagamit po natin yan pag meron tayong sipon, ganyan. Ito po, dapat halos lagi nyo pong sinisinghot. Yan. Kasi nga antiviral eh. Lalo na pag kayo po ay lalabas. Habang kayo ay nasa labas, dapat sinisinghot-singhot nyo po yan para yung nalalanghap nyo po ng mga virus na nakakapit po sa inyo pong mga ilong ay matatanggal po niya or ay maaalis po niya. Yan po ang silbi po niyan. Antiviral eh. Kasi kaya nga tayo may mga buhok sa ilong, di ba mga kapatid? Para yan po ay pansala ng mga malalaking mga germs, microorganisms, or mga viruses na papasok. Kaya nga mapalad kayo. Kaya wag nyo masyadong tatanggalin yung buhok nyo sa ilong, mga kapatid. Ha? Baka talagang tinatanggal nyo yan or kinakalbo nyo yan. Naku, walang harang. Pansala yan. Oo, pansala po yan. Hindi po yan talaga parang, pag lumalabas lang. Pag nag-hello. Pag merong parang ipis, yung ulo ng ipis. Parang may ulo na ng ipis na lumalapit na gano'n. Yun, doon yun lang po sila tatanggalin. Pero wag nyo pong kasi meron ako nakikita, Dok, talagang nire-razor eh. Talaga. Oo, ginagawa. Grabe po yun. Wag po. Kasi pansala po yan. Oo. Siguro tamang trim lang kung talagang lumalabas na siya. May purpose Nag-hello siya na. Hello. Baka pag nakita niya yung kanyang Oo. love. Magano lang, pan-trim lang po, ititrim nyo lamang po siya. Kasi mahalaga po yan, pansala po yan. Opo. Kaya nga the more na medyo makapal-kapal, maganda, the more na nasasala. Dapat bigyan mo si Abraham. Oo nga, no? Oo, kasi... Kasi lagi siya eh. Oo. Siguro, tama. Akalain mo. Sige po, Sir Abraham, makakarating po yan Saka sa inyo. yung boss niya, bigyan mo na rin. Yan, yung boss niya, si Sir Murillo. Maurilio. Oo. Opo. Para yan.
Yan, para at least makatanggap po kayo ng pagpapala. Unless nanonood sila ng IP. Oh, Pag yun hindi lang. po nanonood, hindi po namin bibigyan. Avid viewer natin yan, Sir Abraham eh. Oo. Kaya mamaya siguro baka pagtapos ng discussion ni Doc Lani ay pwede tayong mamigay ulit ng papremyong turbo. Sige, Yan. Oo. Maganda po yan habang kayo po'y bumabiyahe or kapag meron ang inyo pong katabi ay hindi ganun ka gandang amoy, pwede nyo po amoy-amoyin yan. Oo. para habang nasa jeep po kayo. Oh. Sabi nga ni Doc Sheila ilagay mo dun sa mask. Diba, Doc? Ilagay mo dun. Huwag mo pong kakainin. Ilagay mo lang dun sa mask. Oo. So, pero wag na naman lagi-lagi. Kasi minsan parang mayat-maya talaga, Doc. Minsan Para nang para nang kakaiba na yung tsura pag mayat-maya. No, kaya mga kapatid, mamaya may mga konting katanungan lang po tayo habang after ng discussion po ni Doc Lani para po manalo po kayo ng papremyo po na yan. Ayan, sabi po ni Sir Abraham Diayon dito, thank you sir, makakarating. Yun. Alin ang makakarating? Yung turbo, ma'am. Yung turbo. Doon sa kanyang boss? Yes, kay, Okay. sa hepe. Oo, ayan. Alam ko, yung turbo na ito, sa pagkakatanda ko, parang worth Doc Sa pagkakatanda ko, parang nasa 300 yata to, 300 yata to, Doc 200 to 300 pesos. Itong, Mura na nga yun Oo. Anti-viral bit naman. Opo, anti-viral po kasi talaga siya. So, para maiwasan. Kapag na-expose, ang kagandahan nito kasi bago or during During exposure niyo sa labas, matatanggal po yung yung mga germs or viruses na pumapasok po sa ating katawan. Ayan, hello po kay Ma'am Alma Obidos and also kay Ma'am Cecil Ampig, ayan, and also kay Ma'am Mary Gonzaga, Ma'am Gemma Krampatanta. Ayan, happy viewing to all of you. At Manood po kayo at baka magkaroon po kayo ng turbo. yon, turbo. At salamat po sa Panginoon. By the way, at tandaan po natin na pagdating po niya Doc Sheila ay yung kanyang ano ba yung tawag doon, Doc? Yung may tawag siya doon yung cell. Hindi ko na matandaan. Basta yung kukunan tayo ng dugo at titignan niya kung anong status ng dugo natin. Yan. So, Kung may namumuong yes, oo. Kaya abangan po natin kung yan. may namumuong cancer That or will be a blessing to all of us, no? Kaya salamat po sa Panginoon at meron pong mga ganyang mga kapatiran na nagmamalasakit sa ating kalusugan. Alright? So just to let you know mga kapatid, yung mga Lunares po na yan, itong turbo na yan, bagamat meron tayong mga ganyang product, ay hindi naman po namin talaga yan ini-endorso po dito. It's up to you mga kapatid, ay tulong lang po yan para po sa inyo, para at least ay meron po tayong makuha at alam nyo may produkto na pang ganong klaseng karamdaman. Kung kayo man ay hindi maganda ang inyong pong tulog, yan, mas maganda. Ayan. Hello po kay Sir Crown Prince Ice Kianto, si Sir Ronald Viray. Shout out dyan sa inyo pong auto shop. Nandiyan din yata si Chito Nandyan po ba, Sir Ronald? Parang Chito? yung CEO yata Yan, siya. Shoutout din kay Sir, kung nandyan si Sir Christopher. Oo. Dyan din ba si Topper? Opo, Okay. dyan din po siya. Oo, pag sila po ay may mga gawa. Shoutout po sa inyo at happy viewing all the way from Bacoor, Cavite. Ayan, nakalain mo, Doc, nararating ko yung ganyang area. Salamat. Yan mo na, marami ka ng puntos. Salamat sa Panginoon at nakakaabot tayo all the way from Cavite. Yan. Kailan ka sa Tagaytay? Grabe naman Ayan, Parang kaya salamat. ini-aim mo na yung Tagaytay Sige. Palayo tayo, no? Hindi tayo palapit sa church. Hindi kasi palapit sa church, mga na to ang dami na dito. May dream din ang pastor na magkaroon tayo ng simbahan Sa sa Tagaytay. Tagaytay. Wow, amen. Kaya lang, nauna yung Ramos Oo, kaya napaganda po. Alam niyo po pag nabiyahe kayo ng Cavite at mag-i-invite kayo sa Cavite, ang unang bukang bibig naman malayo.
Pahirapan po talaga rin, no? Mag-invite pag malayo po yung lugar. Kasi yan po ang talagang gagana yung convincing powers mo eh. Oo, pag talagang dyan ka mag-i-invite sa mga malalayong lugar. So, naalala ko lang, yung sinasabi ni, na communist, Oo. talk with the people. Talk with them, eat with them, and sleep with them. Yan ang Oo. sabi ng So, ating mahal na pastor. Oh, yan ang communist mind. Dapat ganun eh. Oo, siguro dalhin ko doon si Josh Bert. Talk with them, eat with them, sleep with them. Ayan, hello po kay Sir Dennis Olveda. Good morning po, Ma'am Julie. Circular birthday po kay Ma'am Chris. Pakibati po. Thank you po. God bless. Ayan. Hello po. Ayan. Siguro taga Quezon. Oo. Hello po sa lahat po ng mga taga Quezon po dyan. Hello, Sir Alex Alarba. Happy viewing sa inyo, Sir Alex Alarba. Makinig po kayo mamaya. At mamaya after the discussion ay baka meron po tayong makuhang mga tanong na pwede pong manalo po ang inyo pong mga Batiin din natin si Henry. Ayan, Sir Hener Rico. Ayan, hello po. Hello po sa iyo, sir. Happy viewing and happy Ano rin watching. kayo, tag din kayo. Ano man tawag dito? Mag-comment din kayo, baka manalo kayo. Yon, tama, tama. Sabi po dito ni Sir Sir Ronald, amen po, wala po Sir Chito. Nagde-deliver po siya ng mga parcel at wala din po Sir Topper. Baka nagbiyahe ng joyride po. Yon. Nasa joyride pala sila. By the way, sa lahat po, Double ang ano nila. mga double agent tong mga to. Triple agent pa nga to eh. Joyride na, mekaniko pa, taga-battery pa. Parcel. Di Oo. ba yung nagdadala na? Kaya hello po at by the way sa mga lahat po ng mga joyride riders na no, sa mga riders natin no, i-double ingat. Grabe po ng mga nangyayari ngayon sa mga rider no. Kaya kailan lang 2 rider po yung pinatay. Kaya naman. Doble ingat talaga. Pag hindi mo rin talaga alam Dok no, kung sino yung kahinahinala or parang ano lang eh. Kaya mag-ingat po tayo sa mga biyahe po natin. Kaya lagi po natin isama ang Diyos sa lahat po ng biyahe po natin. No? Always Jeffrey Omsat. Ayan, hello po Sir Jeffrey at sa mga kasama niyo po dyan sa BGMP. Opo, kung saan man po kayo na nandyan. Kung saan po kayo alam po sa ano to eh. Sa may Muntinlupa yata to si Sir Jeffrey Onsat. Yan. Kaya hello po sa inyo pong lahat at happy watching and enjoy watching. By the way, sa lahat po ng mga doon sa Luna Rest, I hope na nag-enjoy sila doon, Doc Julie, no? Yung pinag-uusapan natin patungkol sa Luna Rest. Kaya napaganda rin yung tinapik ko patungkol po doon sa sleep cycle. 'Di ba? Sabi ko sa inyo talagang doon talaga nagsisimula yun eh. Bibilangin talaga natin yung sleep cycle. So, 4 to 6 cycles in a normal sleep. So, yun po ang kagandahan po pagdating po sa Luna Rest. And kapag nakompleto nyo po yun, 7.5 hours ang inyo pong magugugol, no? Kaya dapat kumpleto po yun, dapat nare-reach po natin. Dapat marami pong time pagdating po sa, ano po yun, Doc Julie, yung stage 3. Yan, oo, yung hindi, stage 4 yun, ma'am, yung REM. Yung stage 3, yung stage 2 and 3, yung patungkol po sa ating immune system. Kaya malaking factor po, mga kapatid, no? Kapag tayo po ay talagang nakakatulog ng maayos. Tama po ba, Doc? Malaking factor po talaga yon. Kaya nga sabi ni Doc Julie, minsan kapag siya ay natutulog ng mga tanghali, mga kapatid, nanap, tapos nakuha niya talaga yung 30 minutes. 30 minutes, tapos napunta agad siya doon sa stage 3, ay talagang biyaya po talaga ng Panginoon yun. Kaya gayon din po kayo, mga kapatid, no? Kaya yun po yung maganda sa Luna Rest, no? Just to let you know, yung Luna Rest po, hindi po kayo niya parang papatulugin or parang ang pinaka is parang mangyayari sleeping pills nyo po siya. Hindi po siya ganon. Hindi po siya nagwo-work na ganon. Ang nagwo-work po siya ay kapag kayo po ay
Pag natulog, maganda yung resting time. Yun. Kaya nga pag natulog kayo, dapat ay kung yan, inantok na talaga kayo, matulog na po talaga kayo para gumanda yung resting Huwag time nyo po nang ninyo. lalabanan. Yun nga yung sinasabi ni Doc. Kaya Sino nga, ba yung Chris Masano? Marciano po siguro yan. Marciano. Ma'am. Oo. Okay. Ma'am Chris Marciano. Ayan. So, Saka nandiyan na ang Cesar Deos. ay, hello Sir Cesar Dejos. Parang hindi nananalo yan. Nalilate kasi baka naman busy sa trabaho. Oo. Sumusobra Lunares. Yun, oo. Yan. So again, mamaya siguro mga kapatid ay makakapakinig tayo and also makakuha po tayo ng mga konting katanungan Abangan nyo na yung mula ating, sa mula sa ating tagapagsalita at mag-tune in kayo tapos para manalo po kayo nung ating turbo broiler. Turbo broiler. Bigyan mo nga dyan ng isang pasakaling Pasakaling. Tatawag na. Ay, oo. Nagpe-prepare pa eh. Yung tagal na wala nito Oo, talagang na-miss natin itong tagapagsalita natin for almost how many decades eh. Ay, how many decades natin na hindi nakasama itong ating tagapagsalita na ito. Kaya let's all welcome ang ating tagapagsalita, ang kapitapitagan, ang kagilagilalas, at talagang katangi-tangi. Walang iba, kundi si Doc Lani Santos. Hello po. Hello po, Doc. Happy watching. Thank you so much sa inyo pong Thank you. Salamat po. yun. Sabi po ni Yan. Sir Cesar, kaya hindi po siya nakaka-comment, busy lang daw. Good morning sa ating Good morning lahat. po, Doc Lani. At salamat po at nakarating po kayo at magiging blessing po tayo sa mga live viewers na naman natin na nandyan. No? Kaya naghihintay. marami po naghihintay dito. Kaya mamaya, Doc, kung meron kang mga extrang katanungan, ay pwede po kasi silang manalo ng inhaler. Yan. Or antiviral inhaler. Ayan. So at the end of your discussion, ay yan po ay magiging blessing po para po sa kanila. Okay? So maganda po yung ating usapin ngayon. Kung meron kayong katanungan pagdating po sa inyo pong mga ngipin, alright, ay feel free to comment sa ating comment section box, no? At isasagutin namin yan sa abot ng aming makakaya. Okay? Comment lang po kung meron po kayong mga simpleng katanungan po dyan. Okay? Alright, so... Ayun na, ang dami na. Na-miss ka talaga nila, Doc Lani. Ma'am Mary Galin, Ma'am Belia Quiñones, ayan sila Ma'am Helen Kapundan. Talagang na-miss ka ng mga avid viewers natin. Okay? Kala ko rapture na eh. So ibibigay na po natin ang discussion kay Doc Lani. Sige po. Yan. Good morning mo po muli at dito rin sa studio, Doc Julie, Sir Conrad. Opo. Dito po sa akin ding sidekick, si Sister Girly, Kusikol. Yan, yung mga manonood din dyan, mag-aya na kayo dyan ng mga may problema din sa ipin. So, thank you at dinala muli ng Panginoon. Yeah. So, time din. Amen, amen. Okay. So, ang topic po natin ay mga hamon. Hamon sa oral hygiene. Kalahin mo, grabe naman yung title mo, Doc. Talagang Naghahamon parang talaga. panglinggo ng wika, no? Mga hamon. So, talagang hamon. Oo, Kasi mga hamon. Maraming struggle. Oo. Oo. Sa mga bibig naman, Doc. Bibig. Bibig. Huwag Para naman bunganga. Pino. Sa mga bibig. Oo. Okay, bibig lang, bibig. Oo. Yan. Oral means bibig at hygiene, yan, yung kalinisan. Kalinisan Yan. ng ating bibig. Mga hamon Yan. para sa kalinisan ng ating mga bibig. Yan. Matindi talaga yun, no? Dapat yun pala nilagay natin, Doc, kanina. Oo. Okay, so as we all say, no, nagsisimula talaga yan yung pangangalaga ng ipin natin. Mula pa lang doon sa pagbubuntis ng nanay. Okay, mula pa lang doon, inaalagaan na po yung ngipin na yan. So makita natin, bakit naman mula doon?
wala pa namang nagtututbrush sa loob ng tiyan. Diba? So, may kinalaman po yan mula sa tiyan, mga nanay ha, responsible pa rin sa mga nutrition na ng baby, yung iti-take in natin, yung kakainin natin. So, may kinalaman yan sa pagkain, what we take in, para maganda at malusog yung tutubong ipin. Akala natin, ano lang, no, pag nakalabas na yung ipin. Pero doon pa lang sa loob, may nagfo-form na. Nagfo-form na yung ipin sa loob pa lang ng baby na nagfo-form sa tiyan. Kalain mo yun? Mhm. Pwede pala yun. So, iyan po at sabi dyan, yung pangangalaga mula doon sa infant, mas maging toddler, lumabas na siya, simula nag-aaral, no, hanggang matapos yung kanyang mga yung kanyang aral, no, hanggang paglaki niya, unti-unti ay nabibuild yung kanyang routine o ng oral hygiene. Paano maglinis ng ngipin. So, lahat yan ay nandun po sa unti-unti, hindi agad-agad natututunan. So, hanggang magkapamilya, di ba? Ang ano nga ng aking mga patient, lalo na yung mga lola, no, kahit nanay, inalagaan daw nila yung bibig, yung ngipin, ng anak nila hanggang lumaki. Pero bakit hanggang pagdating ng college, eto na, sila pa rin ang magdadala. Kasi gastos pa. No? Pagdating doon, ang daming papastahan. Mayroon kasi ang patient niyan last 2 days ago. Bagbag na bagbag yung lola. Kasi simulat sa pool, siya yung nag-aalaga nung kanyang, kulang na lang sa kanya lumabas. So siya talaga ang nag-aalaga ng ngipin ng apo niya. So nitong grade 12 na, bakit daw nagkaganon? Edi mayroon pa rin talagang hindi na-build yung routine, good taking care ng ipin, hindi na-build yun. So, akala lang. Kasi the 6 months before na chinek ko siya, wala. Linis lang. But after 6 months, ang dami niya na. 8 yata yung pastahe niya. Kaya ang lola iyak. Ang lola iyak. Kasi ang lola gagastos. Di ba? So, yun po. Talagang kailangan hanggang magkapamilya ipapasa pa rin nila yung kanilang mga good practices when it comes to oral hygiene. That's right. Di ba? Hanggang to the next generation. Walang katapusan yung oral hygiene. Di ba? Yun yung statement na from womb to tomb. Diba? Matindi yan, ha? Mula sinapupunan hanggang sa libingan. Talagang practice ng oral hygiene. Hindi natatapos. Okay? Hindi natatapos. Kahit wala nang ipin, still may oral hygiene pa rin. May dila ka di ba? Nililinis pa rin yung dila, yung gilagid, no? So, yan po yung dapat maunawaan natin. So, sa ayaw at sa gusto natin, talagang kailangan pagtutuunan ng pansin yung oral cavity. Itong as a whole, yung oral cavity na kinapapalooban ng mouth, lips, gums, ng itong ngipin, no, as a whole, yung oral cavity. No, yung pangkalahatang kalusugan ng katawan natin na nakasalalayan kung ano ang ino-offer natin sa bibig natin. No? Kasi ito yung umpisa Ito yung umpisa ng kalusugan, yung ating bibig. So ano ba yung ino-offer mo sa bibig mo at paano natin napapanatiling maayos, malinis yung ating pinagmumulan, no? Yung entry ng ating pangkalahatang kalusugan. So walang iba kundi yan, yung ating bibig. Di ba? Baka isipin natin kung gaano tayo kalinis sa buong katawan natin, di ba? Malinis tayo lahat, from head to toe, malinis yung ating katawan. What more yung ating bibig? Hindi natin pwedeng lagpasan yan, hindi pwedeng pabayaan natin yung area na yan dahil sa malaot madali, raranas tayo ng mga consequences,
ng ating pagpapabaya, no? Una, pain. Oh, 'di ba? Pain. Napakahirap niyan. Hindi uso diyan yung sa larangan na to, hindi uso diyan ang no pain, no gain. Hindi applicable 'yon. Etong pain na to, consequence to, ang hirap nitong maranasan. No, ayon sa gusto mo, kahit wala kang time, pupunta ka talaga sa dentist, no? Yeah. Kasi yan yung pinakaayaw natin, makaranas ng mga pain. So, sa mga maliliit na mga anak natin, sa mga bata, yan, maging mapaanak o maging sa apo, pag di din tayo nagiging responsible to guide them, to teach them kung paano sila mag-aalaga ng oral cavity nila, no, hindi natin pakikialaman. So, yun, aani talaga at aani. No, buti kung magandang ani. Oh, kung masamang ani. Oh, kasama tayo sa hirap. Bakit? Istorbohin tayo niyan eh. Pag sumakit ipin nila, apo, anak, 'di ba? Tayo rin ang istorbuhin. Oh, plus pati yung bulsa natin istorbuhin din nila. Sure yan. Kaya iyon yung masaklap doon. So hindi lang talaga physical na iistorbuhin ka. Marami pang iistorbuhin. May tanong. Hello po, Yan. Ma'am Lani. Doc Lani, ayan. Ano kaya Yan. maganda po sa ngipin na, ano to? Baku-baku siguro to, Doc. Nagkamali lang- Ukab-ukab. Oo. Yan. Baka Ano uka-uka. uka-uka? Uka-uka Uka-uka? na yung ibabaw ng ngipin. Okay. Yan. Pero hindi naman Sumasakit daw. mm-mm. Ano ibig sabihin uka-uka, Doc? Yung butas-butas. Uka-uka. Oh, meron uka-uka talagang ngipin, tas hindi sumasakit. Meron talagang ganon. Mapalad kung hindi sumasakit. Pero kailangan, pastahan pa rin siya kahit hindi siya sumasakit. Kasi dalawang bagay lang yan eh. Bakit hindi sumasakit? Una, baka pwedeng yung pulp niya, yung kung saan nandun yung ugat, di ba? Doon masakit eh. Ay maliit lang. Malaki na yung nadadamage sa enamel, sa dentin, yung mga layers ng ngipin, pero hindi pa siya umaabot sa ugat, sa pulp chamber, hindi sumasakit. Or, pwede rin naman, kaya hindi na siya sumasakit, ukang-uka na siya, kasi po, pinatay na natin yung nerve niya. Pag malaki na kasi yung uka, at malapit na siya sa nerve, hindi natin alam, yung mga iniinom natin na mga acids, pinapatay na yung healthy nerve natin sa loob ng ngipin. Yung mga acidic foods, acidic drinks, no? Yan yung mga damaging when it comes to our nerve. Kaya kahit ukab-ukab na siguro yon, uka-uka na butas na. Yan ang ibig niyan sabihin dyan, ba, Sir Dennis Olveda? Na yan po, pwedeng talagang ipapacheck na yan sa dentist. Kasi either dun sa dalawang nabanggit ko, mararanas at raranas pa rin. Kasi once na yung ngipin po, uka na, hindi pa natin pinapansin, hindi po yan mare-reverse, hindi reversible. Pag may sira, palala ng palala po yan. Ibig sabihin, pauka ng pauka until maubos na. Kaya nga meron na talagang pudpud na, nandun na po. Di ba, pudpud na yung crown. Yun na lang naka-embed doon sa gums, tas hindi pa rin siya sinasaktan nun. Di ba? Hindi pa rin sumasakit. May ganun po yun. So, maabot mo rin ang pinaka-extraction na. Pero wag na Diba? sanang umabot doon, Doc. Oo, wag na pong paabutin So, na nauka ng todo. Oo. So, ibig sabihin, itong nakikita niyang uka-uka na ito, dapat solusyonan na to. Opo. Tama ba yun, Doc? Opo. Kasi hindi pa rin yun siya normal eh. Although hindi naman po siya, hindi kayo ginagambala, ay kinakailangan ay tanggalin na. Pero hindi Opo. naman masakit, Doc, eh, di ba? Parang sa ano lang din yan. Hindi sumasakit Oh, eh. hindi naman tayo ginagambala. Yung wisdom tooth, di ba? Hindi ka ginagambala. Oo, diba? Pero ito kasi uka-uka eh. Iba naman to, uka-uka kasi Pero to. darating din yung pagkakataon. Darating din daw yun. Talagang hindi makakalusot ba, Doc Julie? Oh. Kaya ayun, papansinin yun. Huwag na hintay. Papansinin pa rin yun. Wag na iintayin. Kaya nga, di ba, yung kalusugan talaga ng bibig natin, number Yes, one, mahalaga. yun na agad yung ating pagbibigyan ng mga priorities. Kasi dyan po nakasalalay
indikasyon na magkakaroon ka ng malusog na pangangatawan or Ayan. kalusugan, di ba? Ano mang problema, di ba? Pag binigyan mo agad ng solusyon, makakales ka talaga ng istorbo. Yun. Kasi may effect talaga yon. May effect yon sa ating katawan. Kaya iyon po, aralin talaga natin ano ba yung higit na makakabuti sa oral hygiene natin. Kalusugan ng bibig. Yan. Nakita niyo po yan, pili ka dyan. Ano yung gusto mo? No? Dito na yung good sa taas, ang ganda ng ngipin. No? Pagdating sa baba, ayun na. Ayun na talaga. Parang ang hirap na niyang linisin. Parang may pag-asa pa ba yan? Meron Sir yan, Paul? Dok. May pinakita ka nga pag-asa. sa akin, may the worst pa dyan eh. May pag-asa eh. Oo, Sabi ko tama. nga, parang grabe na yun. May pag-asa pa pala yun. May pag-asa pa po. Grabe talaga ang mga dentista, no? Hanggat may nakikita pa talaga silang ngipin, bubuhayin at bubuhayin nila. Kaya ayan nga kailangan lang talaga is dental education. Yes, I-inform natin sila about kung ano yung mga knowledge na pwede nating Totoo ibigay yan. sa kanila when it comes na hindi naaabot pa sa ganito. I-brace mo pa yan. Di ba? Hindi. Bago i-brace yung Ang mga dentista ay hindi lamang yan ginawa para magbunot. Marunong lang silang magbunot ng ngipin, pero hindi po talaga nila gustong gawin yun. Yan ang lagi nyo pong tatandaan. Last resort na yon. Last resort na po. Yung, Restoration. oo, bunot. Sabi po ni Sir Abraham, gusto ko rin magpalinis ng ngipin at magpabunot at pasta. Magkano? Kaya ang gagastusin. Ay, naku po. Yun. Depende po yan sa Depende. dami ng tartar, sa laki ng sira. Kaya nga talagang kailangan intindihin agad kahit minimal pa lang. Hindi, ang suggestion ko, pa-check up. Yeah, may check-up naman po. Puntahan mo muna. Dito sa ating St. Luke's Clinic dito. St. Luke's. Sa St. Luke's natin dito ay... Ay, mamaya may pasyente ako dyan na, oo. sir. Ay, meron? Meron po. May, Salamat si naman sa sir- Panginoon. Sir, si ma'am Si ma'am? ayaw akong tantanan si Ma'am Maricel. Kaya siguro talagang na. O, di, sumakit 3 ka times na, na kasi. Abraham. Oo. Kaya iyan po. Marami rin nag-aabang sa'yo dito, Dok. Eh. Marami ba? Bakit si Ma'am Maricel lang naman lumapit? Ayun. Oo. Yun na. So, Mamaya kailangan na ako pipilahan ka dyan. oo, lapit Hindi ka na lang. papauwiin yung mga yan, sabi ko sa'yo. So, yan, kahit na talagang larangan o aspeto ng ating subject, kung hindi talaga tayo ma-educate dito, hindi natin talaga to papansinin. Pera lang talaga pag sumakit na. Diba? Pag sinakitan ka na. Kaya nga pag tinanong, bakit ba, ang daming, daming pastahin mo, tsaka ba't nagkaganyan yung mga ngipin mo, pinabayaan mo. Ay, sorry, hindi ko kasi alam. No, hindi pwede yun. Hindi pwedeng, basta na lang sila nasira. Hindi pwede yun. It's our responsibility. Parang no? wala namang ganun, Dok, no? Na basta na lang nasira. Siguro pag nasuntok, pwede yun. Kasi accident. Accident, pwede mangyari yun. Pero yung Tulad nito. bigla na lang tumubo, bigla na lang umitim, pagising mo, itim na yung ngipin. Puro bulok na. Pwede yun. Kaya yan ang kagandahan po ng ngipin natin, matitibay sila eh. Oo. It's just so happy na Matibay sumuko lang, talagang sinagad mo lang sila ng todo-todo. Talagang matibay ang enamel. Oo, ang matibay kahinaan lang niya, sir, is yung acids. Yeah. Diyan siya walang panama. Ano ba ang mga Diba? acid na Dok? Mga drinks, sodas, Muriatic acid. fruits. Fruits, Dok? Patay ka na nun, muriatic acid Fruits? daw. Anong klaseng fruits, Dok, Oo. na mga medyo matataas sa acid? Yung mga maaasim, mga oranges. okay. So kung hindi maiwasan, acidic din ang kape, di ba ma'am? Acidic din yun. Milk Magbanlaw tea. agad ng Yun. ngipin. Kasi tayo, hindi tayo makaiwas sa kape. Lagi tayong nagkakape, di ba? Yun. Lalo na yung mga matatapang na kape, Dok, di ba? Opo, acidic Oo. din yan. Kaya Yung mga sugary foods ba, Dok, talagang primary cause din yan? Hindi naman? Opo, sugary foods. Ah. Habang pinagbabawalan mo naman yung pasyente sa mga ganon, lalo naman nilang sinisigi, ikwento mo na lang kung anong mangyayari, take it or leave it. Ganyan ang mangyayari. Yun. Pagka hindi mo maiwasan yung sodas, mag-istro ka para hindi siya nakakalat sa ngipin mo. Istrohin mo yung
Coke Okay, mo. iswero na Kaya- lang, no? yung ano. Iswero. Ma'am, yung pizza. Oo. Yung pizza. Kasi yung mga ano nun, yung mga cheese nun, pag dumikit talaga yan, salpak talaga yan, Ibig saplak sabihin, siya. wag nang kumain ng mga masasarap. Hindi, joke lang. Hindi, ang point Linis niyan, agad. pwede naman, pero magsipilyo. Kahapon, may nagtanong sa akin, Oo. Dok, ilang beses ba talaga dapat magsipilyo? Hay, Eh di, as much as kumakain ka ng mga, lalo na mga ganon, Oo. acidic and starchy, dinisin mo na agad ngipin mo. siguro twice a Diba? month, pwede na yun. Twice a month. Nakikipagtalo pa yung apo eh. Kasi sabi ko 2 to 3 times. O tinan mo, Lola, sabi niya 2, pwede na. Hindi, narinig mo may 3 times. Sabi ng Lumusot Lola. pa eh, no? Lulusot pa O eh. sige, 2 to 3 times ka lang din kakain. 2 times ka lang din kakain. Yun lang naman yun. Oo. Oo. 2 times lang. Pag ano na, wala na. So yung mga ganun, Doc, no? So dapat ma-take note ng mga ano natin yan. If you're, pag kayo umiinom ng mga ganyan, hindi nyo maiwasan yung soda, hindi nyo maiwasan yung mga kape-kape na yan. Sabi nga ni Doc, pag uminom ka ng kape, banlawan mo. Or mumugan mo ng tubig, then para mawala agad. Huwag nyo patagalin kasi nga acidic eh. Kasi nga, sabi nga natin, matibay talaga yung enamel. Matindi yan. Halain mo, it takes years bago pa siya masira. Di ba? Ang tagal nun. Kaya ganun binild talaga yan kasi talagang panguyaan yan eh. Well built. Pang ano yan eh, pangdigmaan yung ano natin, panga natin eh. Oo. Matindihan. Oo. Kaya nga sabi ko sa patient ko, ako po, kasi tinanong ako eh, ikaw Dok, ilang beses ka natututbrush? Ako po, sa Ay, totoo katindi lang na ma'am, sabi ko, every time I eat, nagbabrush po ako. Kaya nga Wow. sabi ng mga apo ko, oh Lola, kahit nasa labas kami kakain, simple ako sa CR, magbabrush ako, sabi na, Lola, sobra na yan, OCD na yan. OCD daw, alam niyo yung, ano yung OCD ma'am, yung obstructive, Obsessive Obsessive compulsive disease. yan, OCD. So sabi ko, mas maganda namang OCD yun. Kaysa Oo naman. Doon ka na mag-OCD, sabi ko. Kasi hindi ako makatiis after eating na hindi ko talaga siya lilinisin, babrushin. Maganda yung ganong practice, no? Kaya iyon. Kasi parang feeling mo, parang may nangangate. Ay, Ewan ko lang, utak ko lang siguro. Parang after 5 minutes, hindi ako makapag-toothbrush, parang may mangangati na sa gilagid ko. Yon. So, depende naman sa'yo. Pero huwag ka nang lalagpas na, huwag ka nang bababa pa sa 2 to 3 times a day. Yun. Para Grabe na yun, safe. Diba? Para safe. At kung alam mong mahilig ka sa mga in-between meals, minsan pag in-between meals, ayaw mo na rin eh. Diba? Ayaw mo na rin. Kaya, kailangan, Wala na eh. pagka gagawin natin, pagka meron tayong kinakain, awareness talaga sa mga kinakain natin. Okay? Ay, ito may tanong si Melody Alarba. Ayan, sabi niyo, good morning po, Doc Lani. Okay lang po ba magmumog ng baking soda na may asin? Di po ba nakakasira ng ngipin? Meron din pong mga gumagawa niya, may mga test din na baking soda, sabi nila ay nag-whitening. Hindi ko pa nga nasubok yan eh. Subukan natin yan Bubula kaya yung bibig mo dyan, no? Feeling ko Tapos, bubula yan. may asin. Alam naman natin yung asin before, yun yung mga Opo. ginagawa ng mga old people noon. Old school, hindi toothpaste, asin. Meron pa nga yung abo eh. May abo pa si Tsaka Doc eh. abo. Oo, akalaan niyo po yun. Yung ash. Dahon ng bayabas. Oo. So, maraming mga old practices noon na Eto, Doc, ano yung ginagawa. pinagkaiba ng... Ewan ko, lagi ko nakikita kasi ito sa mga movies eh. Nagtututbrush nang walang mumog. I mean, walang tubig-tubig. Oo. They Brush had agad, tapos brush, alis tapos na. tapos na. Meron din kasing ganong findings na hindi na tayong magmumog. Okay. Pero nasanay kasi tayo, mumog talaga tayo, di ba? Pero meron na ring researches na kahit walang mumog, okay lang. Para maiwan dun yung Fluoride. mga coating ng Oo. fluoride. So, I mean, wala naman siyang bad effect, Doc. Huwag mo lang wala lulunukin naman. siguro, ano? Oo. Oo, yun lang talaga. O kaya magmumog ka na before ka mag-brush para after nun, na-wash out na lahat ng mga debris, food debris Kasi may doon. nakikita ako ng mga ganun eh. Parang toothbrush lang, tapos bilang dura lang, then Dura after, lang, tapos alis na. Okay na. Opo. Hmm. Meron Hindi, ganun. Kasi pag ganun, parang para sa atin, di ba? Parang hindi Discomfort magandang pa rin, ano. oo.
merong discomfort Hindi na pa rin parang komportable. magtutuyo-tuyo yun eh, babakat yun eh. Sabi po dito ni Ma'am Raquel Ta, hindi po ba nakaka-apekto sa ngipin yung overbrushing ng ngipin? Yun, Doc, maganda mga Depende tanong. rin naman po yan sa bristles na ginagamit mo. Kasi kung soft to medium bristle lang po yan, okay lang din yun. Kasi yung iba, sobra naman talagang mag-toothbrush. Ma-hard bristle na sila, tapos talagang wagas po silang mag-toothbrush. At wrong style pa ng brushing. Wrong stroke. Oo, wrong stroke. Kasi merong mga strokes din yan para hindi po mauwi doon sa abrasion. No? Meron tayong mga naaral nun na nag-uuka dito sa may gums natin. Oo, may yun ganun yung talaga, Doc, cause. no? Yun yung cause, mechanical brushing na nagiging sanhi rin ng pagkauka ng enamel. So, depende ha, para pagka baka naman ano lang kayo, yung brush ng brush na hindi naman tama yung pagtututbrush. Sabi nga daw nila, Doc, parang circular motion dapat eh. Opo. Tama Manood ba po yun? kayo sa mga right brushing dyan sa YouTube. Marami po dyan pwedeng gayahin. No? Depende po ba yan sa lugar, Doc? Pag dito Opo. sa may panga, iba. Mm-mm. Ay, ganun. Diba? Dito sa may posteriors, sa may likod-likod ng mga molars. O, paano yon? Meron diyang circulation, meron diyang up and down, tapos circulation, iba-iba. Ganon din sa harap, up and down. O So, sa hindi lang pala lower. ganun-ganon, no? Hindi lang pala ganun-ganon. Hindi, kasi yun na nga yung wrong brushing technique. Kaya Wow. nagkakaroon din ng uka. Yung mga enamel natin. Yun. So, kailangan din talaga ng knowledge, no? Kailangan din educate na Totoo kung yun, paano totoo yun. mag-toothbrush. Yan, sa YouTube, marami kayong pwedeng gayahan dyan. Pati yung pagfo-floss. Di ba? Kasi yung may mga ngipin na sobrang hihigpit, yun, yung flossing, makakatulong yun, especially at night before bedtime, mag-flossing. No, kailangan talaga magpo-flossing. So, yun na yung mga cares ng ating oral cavity ng ating mga ipin. Wow. Kaya mayan, makakatulong talaga yan sa ating practices natin, good practices sa healthy teeth natin, healthy gums, at mga makakaganda sa beautiful smile mo. Kasi syempre, alangan naman katulad nung kanina yung ngipin mo, makaka-beautiful smile ka ba doon? Di ba? Hindi ka makaka-beautiful Yan, no? smile dyan. Pero siya confident, no? All smile siya. Kaya nga naawa talaga rin ako dun sa mga tao na ma'am, yung parang talagang hiyang-hiya na sila. O, parang hirap na hirap silang umiti, lagi sila nakasuot ng face mask. Oo, Diba? may gamit. So yung consequence pa niyan, yung mabahong hininga mo. Yeah. Paano kung soul winner ka? Yun, Tapos, tama. di ba? Oh, yung mga Paano kung dyan, ano ka, naging area. Sa Diba? Sunday school teacher ka pa, no? So kailangan talaga ay makita natin, no? Na Teacher, makaiwas ano tayo bang dyan. ulam nyo kanina? Mga ganun. Malunggay. Kasi may malunggay pala nakasabit. Di ba? Ayun, alam na alam. Yan, makakatulong talaga yung mapanatili natin yung ngipin natin na Yeah, habang totoo yan, tumatanda totoo tayo, kailangan i-establish na natin yung mabuting kalinisan dun sa bibig. At yung mga Yun. gawi ng mga pag kinakain natin, nabanggit na natin yung mga starchy foods and acidic drinks, yun, yung mga sodas, chocolates. Nako, ang sarap kumain ng chocolate, lalo na sa gabi, tapos hindi magtututbrush. Feeling ko si Doc Lani, gustong-gusto nito ng tsokolate. Eh. Favorite ito. Oo. Tsokolate. Tsaka no? chocolate cake. Ano? Wow. Wow. Diba? Chocolate cake. Pero Doc sabi Julie. nga natin, okay naman yan. Huwag nyo Oo. lang talagang papabayaan na talagang overnight yung no. Wala nang toothbrush. Yun talaga yung hamon pa dyan eh. Yung isa pa na talagang yung mga needy families. Meron kaming mga pasyente, syempre hindi naman lahat carry ang budget, pero yung mga needy families, talagang makikita mo, uunahin muna nila talaga, syempre, pagkain. Oo naman, Bago Doc. yung ngipin. Kaso, paano ka makakain kung sira-sira ang ngipin mo? Yun, Diba? hindi mo masayang baboy. Ano sabi ni Sir Cesar? Yan, sabi po niya, sa province po namin noon, yung dahon ng kahit na magaspang lang, oo. ang panglinis namin ng ngipin, maputi ang Ngipin. ngipin. Pag nalinisan. Dati gumagamit po ako ng sabong Panlaba? Pwede ba, Sir Cesar, yun? Sa Grabe naman, panlaba? sabong panlaba.
Yung okay. shampoo nga lang, malasahan mo lang, parang ano na eh. Gawin mo na lang Joy. Para naman medyo social naman. Wag Oo. naman yung panlaba. Grabe, Oh, no? yung Joy, di ba? Total, mumumugin naman daw eh. Tatagal naman daw. Saan kaya yung province niya na yan? Saan province yan si Cesar? Yeah, Di ba? sabi So, po ni Sir Abraham, makakatulong din po ba na minamasahe ang gums Yan, tama ng yun. ngipin para tumibay? Yeah. Opo, minamassage po. No, yung mga soft bristles or even yung finger mo, yung thumb mo, pwede mong i-run over dun sa gilagid just to massage. Tapos lagyan mo rin ng konting toothpaste or pwede po yun imamassage yung gilagid. Kasi yung blood circulation din, maganda rin na mamassage po yung gilagid. Yun po. So, di ba, meron din tayo namang sa mga needy people, meron din para sa mga barangay. Kaya lang, pagdating daw sa barangay, sabi ng mga patients ko, pwede ako magpabunot doon, wag lang mga pasta. Sabi ko, bakit? Eh, kung ano-ano lang ang nilalagay nila eh. Bukas tanggal na. Oh. So, may nako-compromise minsan. So, dapat yung ating mga community dentals din, magkaroon din talaga ng care pagdating sa mga community people, di ba? Na i-upgrade naman when it comes to dental. Kasi inilagay na nga yan para sa tao eh. So, pag-igihin na lang din natin. So, yun yung mga reklamo when it comes to mga community centers, yung serbisyong na ibibigay. So, yan po. So, sa mga iba pa nating concern din, malaking factor pa rin po yung mga prevention. Kasi sa area po ng dental, unang-una po naming pina-priority is yung preventive dentistry. So when it comes to preventive dentistry, sabi nga 'di ba, talagang mas maganda ma-prevention na 'yon, no? Instead na mag-iintayin mo pang masira, edi i-prevent mo na yung pagkasira, 'di ba? Halimbawa, yung sa part namin, 'di ba? Natin, yung simpleng brushing and flossing na binanggit natin kanina, magmumog, kumain ng mga makaka-maintain, mga basic foods para sa ganda ng ngipin, pangangalaga, pwede na rin natin gawin yun kasi one way of prevention yun. So, prevent natin yung dental problem. Okay? Di ba sinasabi natin, an ounce of prevention is worth a pound of cure. So, iyon. Tsaka mas konting problema, minimal gastos. Mas malaking problema, malaking damage, mas napapagastos. Alam naman natin. So, una, i-check namin yung oral overall ng oral cavity. Titingnan muna namin anong healthy ba yung gums. Titingnan namin yung kalagayan ng ngipin, ilan ba yung mga pastahin. So, before upo ang patient, meron na agad mga interviews dyan. At pagkatapos, yung oral examination. Yun yung mga nililista namin bago dun sa prior main concern ng patient. So, lahat yon nililista. No? Yung checking, chichikin, mga calcular deposits. So, doon na nag-uumpisa. Ang una, may hierarchy of treatment kasi yan. Una, yung oral prophylaxis. So, doon kasi, minsan, natatabunan lang pala yung sira ng tartar. So, makikita pa rin namin. Kaya inuuna namin, priority is yung prophylaxis. And then, yung mga restorative dentistry na. Ibig sabihin, ano ba yung mga papastahan? Ano ba yung mga uunahin na pastahin? No? Siyempre, priority yung mga delikado na sa ugat. And then, yung kung hindi pa kaya ng budget, after a month, sige po, pwede naman po, pero wag nang magto 2 months after. Kasi lalaki na po yung damage niyan. So, yun po, isa sa mga benefit talaga ng good oral hygiene, less chance talaga yung ating mga sira, yung mga cavities natin. Maiwasan talaga nating uuwi tayo sa malaking tooth decay na magbibigay sa atin ng bunot na yan, no? Yun yung pinakamasaklat. Pag sinabi ni dentist, ay, bunot na po yan, wala na tayong magagawa dyan. At talagang minsan may patient na ipagsisiksikan niya pang i-save yun. No, root canal therapy, kung kakayanin pa. So, dinidiscuss din namin ang pros and cons ng
root canal therapy. Hindi lahat pag ginusto ni patient, RCT po, para ayoko kasing bunutin, lalo na harap. Pero meron pa rin po kaming kino-consider dyan. No? Sasabihin namin kung ano yung talagang kalakaran nito. Magawa man po natin to in 1 year, hindi ko na po siya masusureball sa inyo kung ito pa ay kaya. Kasi minsan may makulit talagang patient. Gusto ipa-root canal talaga. So, yun po. The more na mabibigyan natin ng maagap na treatment, less promise, less expenses, less hirap din sa iyo patient. No? Less risk pa rin. Lalo na pagdating sa bunot and root canals. So, iyan po, better gum health pa rin and general well-being para sa atin. So, iwas talaga tayo sa gingivitis and everything na magiging problema. So, iyan po yung ating mga talakayan pagdating po sa ating oral hygiene. Hindi na po natin paaabutin po sa malala. Yeah. Okay? Totoo yan. Kaya maraming salamat, Doc Lani, sa napagandang paalala po na yan para po sa atin, no? It's a great blessing, mga kapatid, that naalagaan natin yung oral hygiene natin, no? Kasi sabi nga ni Doc, lahat dyan nagsisimula dapat sa ano pa lang, simula pa lang, bata pa lang, alagaan na, expose mo na, para kumbaga, lagyan nyo talaga ng budget, no? Ang kagandahan dito nga sa atin may ino-offer yung church po natin para po sa atin, mga kapatid, pagdating po sa ating kaayusan ng ating ngipin, no? So if you want to if you really want to na maayos ang inyo pong ngipin, mga kapatid, ay kontakin nyo lang po siguro yung mga area leaders para po may schedule po kayo dito po sa ating St. Luke's Dental Clinic. Oo. Para magandang po yan, magandang pa-schedule lang po kayo, mga kapatid. Kung doon po sa labas, usually, Doc, magkano ang bunot sa labas? 1,000 pesos. So sabihin natin dito mga 999 dito sa simbahan. I mean, siguro sa abot ng inyo pong makakaya, no? Hindi po tayo magpe-presyo ng basta lang, ang gusto lang naman ng ating mga pastor, maipaikot lang yung mga ginagamit po nating mga kagamitan po diyan sa ating sa ating clinic. So si Doc Lani na pong magbibigay ng presyo sa inyo diyan. Pero again, kung doon sa labas ay nagre-range ng 1,000, dito po sa ating clinic ay talagang ibibigay namin ng abot ng inyo pong makakaya. Alright? So, para maging maayos po, magpa-schedule lang po tayo sa kani-kanilang mga area leaders. Siyempre, pupunta po kayo dito alangan na masusunduin pa po kayo dyan sa mga tahanan po ninyo. Punta na lang po kayo dito sa ating para ma-schedule po. Every pag nandito po si Doc Lani, ay pwede pong ma-schedule po yan. Okay? So again, maraming salamat po, mga kapatid. Thank you so much, Doc Lani, sa inyo pong oras at sa inyo pong talento na ipinagkaloob sa inyo po ng Panginoon at naging blessing po sa mga live viewers natin. Meron magko-question siya. Ayan, sige po. Magbigay po Yan, tayo may na siguro question. mga 2 tanong para at least ay makapagbigay tayo. Okay, sige po. Turbo ba ngayon? Opo, yung inhaler po natin, antiviral inhaler. Nakinig ba sila? Sigurado yan, ma'am. Sigurado po sila. nakinig po yan, mga yan. Ayan. Alright. Okay, ano yung unang-unang kino-consider natin sa area ng buong dentistry? May binanggit po ako doon. Ito yung unang-una, no, para hindi na maabot pa sa kung ano-ano. Yun. Ano yung pinaka-word doon na unang kino-consider namin para hindi na po maabot sa mga malalala? Yun. Anong area ng dentistry? Yan. Anong area, ng dentistry? Dentistry. Blank dentistry, binanggit ko, di ba? Blank dentistry. Sabi ko, ito po yung una-unang pangunahing kino-consider namin na mahalaga. Yung area na to ng blank dentistry. Yan. Starts with the letter ma'am? P. Ayan na. Starts with the letter P. Ta-type sila, sir? Opo, magta-type po yan. Magko-comment po yan sa ating mga comment section box. At sinisigurado ko po,
kalinisan ng bibig. Okay? Letter P. Ayun, sabi ni Ma'am Belia Quinones, preventive Yan. dentistry. Ayan po. Ayun. Tama po si Ma'am Ang Belia. tindi naman ni Ma'am Belia Nakinig Quinones, talaga si oh. Ma'am Belia Oo, Quinones. preventive. Pero pwede kaya yung mga ma'am, ay, di, si, rin pala yun, si Ma'am Belia rin pala yun. Simple brushing and avoid acidic food. Oo. Preventive dentistry. Yun. Oh, sumabol pa si Ma'am Raquel Taha. Preventive dentistry. Meron pang mabol. Alright, panalo na po si Ma'am Belia. Siguro isa pang katanungan, Doc Lani. Oo. Magtanong Para pa po tayo sa ng isa. last na. So Ma'am Belia, nanalo ulit kayo ng isang antiviral inhaler. Okay? Yun. So, sige, meron pa, Doc? So pwedeng magbigay ng isang hamon na discuss natin. Ano yung nagiging hamon pagdating sa oral hygiene? Yan. Magbigay ka ng isa. Yan. Ng- Yan, sige. Ano yung naging hamon? Hamon Kanina. para sa ating mga challenges. Oo, yung mga Mga challenges pagdating na sa oral hygiene. hygiene. Nako, ang dami po alam ni niyan. Melody yan eh. Oo. Challenges patungkol sa oral hygiene po natin. Magbigay ng isa. Yun. Magbigay lang ng isa. Kasi 'di ba, sabi natin kanina. Oh. Challenges. Mga hamon. Yan. Kahit Pagdating- isang Oo. sentence in your own word. Yes, yes. So, In your madami mo own pa word. may mga sinabi po siya, Doc Colani kanina, patungkol po dyan. So, baka may nahirapan pa sila. Ayan. Thank you so much, IP. Yeah. Congratulations, Ma'am Belia, Ma'am Belia Quinones. Thanks so much. Kalinisan ng bibig. Parang hindi po yun eh. Hamon, yung Ah, nagiging mga- oo, hamon, mga- yung mga hamon. struggles ng isang mga pasyente na kaya yung oral hygiene nako-compromise. Yan. Sige, habang hinihintay po natin ang kanilang kasagutan, ay magpaalam na muna tayo sa kanila. Yan. Kaya, Doc Julie, yan, sige po, baka may gusto ka muna sabihin sa mga live viewers natin. Maraming salamat, Doc Lani. Napakaganda ng ating, yung topic mo ngayon, ng mga binigay mo mga hamon sa mga preventive, natin. Oo. At oral hygiene. At tunay na malaking hamon nga yan talaga sa bawat isa sa atin. Para tayo ay si Sir Abraham ay magpapaalam na daw sa leader niya para makapunta siya ngayon. Yan. Oo. Dahil meron siyang susundin niya yung hamon. Yun. Pwede naman sila magpa-check sa akin para alam na yung Oo. appointment, di ba? Oo, yun maganda. Pa-check ng Sunday. Check ng Sunday. Oo, may Open naman approach yan. na kayo sa akin pag Oo. Sunday. Yan. Alright. So, Doc Lani. Yan, sige po. Yan, thank you very much. At yung sinasabi nating hamon na yan, yung imbis na, yung sabi natin kanina, nahihirapan pumunta ng dentist. Kasi bakit? Ayun yun, yung mga hamon na yun. Type nyo na lang dyan. Sige. Thank you sa mga nakinig. Alright. Maraming salamat po. At I hope na kayo po ay natuto dyan sa ating programa po na ito. And I do believe na marami po tayong natutunan. At keep watching sa mga susunod pa po natin mga episodes. At subaybayan niyo po kami this coming Thursday and also this coming Friday para muli ma-educate tayo patungkol po sa ating kalusugan. Okay? So again, maraming salamat at mamaya e-air na po yung ating programang The Baptist Lunch. Keep tuning in. Maganda po ang mga tinatalakay po dyan. Okay? Kaya mas maganda makapag-tune in po kayo dyan upang matuto po kayo pang pamilya po yung programa po na yan. Okay? So far, parang wala naman nakakuha, Dok, no? Parang wala mong brushing teeth. Hindi, mga Hindi yun ang hamon. Oo, may mga hamon, yung mga struggle, yung mga... Bakit hindi makapunta? Yan. Oo, makapunta. Yan. Nako, sige. So, kung wala naman, yun, doon na lang tayo sa mga nanalo kanina.
para kay Ma'am Belia Quiñones. Preventive dentistry, okay? So mamaya keep tuning in. Maganda po yung ating pinag-usapan po dyan sa ating The Baptist Lunch. Mga mothers po dyan, kaya maganda makasubaybay po kayo mga mothers, okay? Kaya wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.